Ayun, good evening everyone. At andito na naman tayo sa panibagong episode ng ating Low Carb Kwentuhan. And tonight episode is medyo special to kasi another person from the medical field ang ating makakasama. Doctor siya, practicing na din ng low carb and fasting lifestyle. So this is another good discussion mamaya dahil I'm sure marami kayong matututunan sa ating guest. So bago ko siya iakyat sa ating screen, allow me muna na i-share tong ating episode sa mga platforms ko and ano, mabilis lang 'to. Audio check muna tayo kung kumusta yung aking audio. Ang aking wala bang unnecessary na ingay na naririnig diyan sa background? Please let me know sa ating mga viewers. So tonight's episode is brought to us by Sweet Best Sweetener, makers of Sweet Best Erythritol and Stevia Blend, Allulose Blend, and Premium Dark Chocolate na magagamit nyo sa inyong mga low carb and keto recipes. Sana lang. Ayun, so ang ating guest ngayong gabi ay si Doc Don Agcopra na naka-base sa Cagayan de Oro. So hindi na natin patatagalin tong inyong pananabik. Iakit ko na sa screen si Doc para makausap na natin siya at malaman natin ang kanyang hugot sa likod ng paglo-low carb. Okay? Ayun. Doc, good evening po. Magandang gabi sa iyo, Dong, at saka sa lahat ng nakikinig sa platform mo. Yun. So, thank you very much muna uli sa opportunity and sa time na binigay mo sa akin para makasama ka namin dito sa episode and hopefully maka-inspire tayo ng marami pang Pilipino na matuto at tangkilikin or gawing practice na din yung lifestyle na ginagawa natin for better health. So, Doc, please introduce mo na yourself para sa ating viewers. Ako po ay si Dr. Don Agcopra. I'm a practicing neurologist, but I'm also now into Taglis tayo, okay lang? Yes po. Kahit Doc Bisaya, okay lang din. Mas malawak ang natin na audience kapag minsan mag-Bisaya ka, mag-Taglish, okay lang, no problem. I'm a practicing neurologist, pero for the past 2 to 3 years, nagiging low carb advocate na ako. Dahil sa personal experience ko mismo na yung mga sakit na experience ko, naranasan ko, na nabigyang lunas ng low carbohydrate diet or minsan tinatawag na keto pag masyadong mababa yung carbohydrate. I'm sure marami sa audience mo dong nakakaalam na yan kasi medyo matagal-tagal na rin yata kayo naglo-low carb. 4 years and a half. Doctor. So, Doc, nabanggit mo earlier na sabi mo, you turn into low carb dahil meron ka rin bang mga health issues before bago ka mag-start mag-low carb? Ano yung mga yon?
um, medyo mahaba-habang usapan konti. Kasi dati, siguro alam mo naman at saka alam ng maraming tagapakinig mo na yung parang tinuturo sa atin yung healthy diet talaga, yung ano daw, fruits and vegetables, di ba? So parang dahil doon, nagiging parang semi-vegetarian ako. Minsan parang almost pure vegetarian ako dati. Kumakain, maliban sa gulay, kumakain lang ako ng karne pag white meat, yung manok, chicken, fish, ganun. Tsaka pag itlog, tinatanggal ko yung yellow, egg yolk, kasi cholesterol na yun, di ba? So puti lang. Parang common story yan natin, di ba, sa low carb. Kaso, parang nung umabot na ako ng mga bandang 30 years old, lagpas 30, ganun, pakonti-konti, pataas na yung timbang ko. So, kasi nagmo-monitor ako ng timbang ko every now and then. Parang pakonti-konti, tumataas yung timbang ko. Pero yun nga, naisip ko, healthy naman kunwari yung diet ko, di ba? You were thinking healthy yung kinakain. Yeah. Kasi karamihan naman siguro sa atin. Saka baka ikaw rin dati, di ba, naisip mo healthy yung gulay, prutas, gano'n, di ba? Kasi yung tinuturo sa atin. Kaso tumataas yung timbang ko. Yung tiyan ko, pakunti-kunting lumalaki. Pag tinitingnan ko yung mga picture ko dati, parang pakunti-kunti lumalaki talaga yung baywang ko. Pero naisip ko nung panahon yun, baka dala lang ng edad. Di ba? Kasi pag habang tumatanda daw yung tao, di ba may mga naririnig tayong ganun. Bumabagal yung parang bumabagal yung metabolism. Kaya tumataba, di ba? So naisip ko, baka ganun yung nangyayari sa akin. Kasi parang tumataas na yung edad ko, yung timbang ko malamang tumataas na yun. So, pero parang kasi healthy naman kunwari yung kinakain ko, so hindi naging parang concern ko ng malaki yan. Tsaka pag yung nakakatawa, kasi pag di ba nagre-reunion tayo sa mga friends natin nung high school, college, di ba? Every time nung medyo bata-bata pa tayo, nung nakikita ko, habang medyo tumataba ako, parang nakikita ko, hindi naman ako nag-iisa. Yung mga kaklase ko dati, medyo tumalaki na rin yung tiyan. So habang patagal, palaki ng palaki. Parang pag hindi lumalaki yung tiyan mo, parang ikaw yung tawag doon? Parang ikaw yung out of the group. Hindi parang out of the group, parang ganoon. Parang ikaw yung naiba, di ba? Kasi karamihan lumalaki na yung tiyan. So parang naisip ko, yun nga, humihina yung metabolism, kaya ganon yung nangyayari sa akin. Tapos nung mga 2 to 3 years ago, actually every now and then nagche-check ako ng BP ko noon, tumataas, umaabot ng mga 140 over 90, ganon. Since mga 4, 5, 6 years ago, may mga panahon na ganun, umaabot yung blood pressure ko, pero bumababa naman balik. Pero nagtataka ako, ba't tumataas yung blood pressure ko? Naisip ko, stress. Kasi di ba, parang yung buhay, yung trabaho namin medyo stressful, lalo na pag kulang ka ng tulog, ganun. So naisip ko, baka stress lang yung blood pressure na tumataas. Pero later on, nung nag-umpisa ng vaccination ng COVID, kasi medyo hindi ako na baknahan kaagad kasi yung nurse dun sa ospital namin,
sabi niya, Dok, mataas yung BP mo. Pahinga ka muna kasi yung protocol, hindi pwedeng mag-vaccinate. Kapag mataas ang BP. So pahinga ka muna. Balik ka after 30 minutes to 1 hour. Check natin. Pagbalik ko, 30 minutes to 1 hour, ganun pa rin. Mataas pa rin. 140/90. Kasi yung blood pressure kasi, yung normal, dapat mas mababa ng 130/85. Baka may nakikinig sa platform mo, hindi gaano kabisado kung ano ibig sabihin ng high blood. So, ako naman in denial kasi sabi ko, hindi, dala ng edad lang yata, medyo tumataas. Pero paulit-ulit. Talagang nagiging, I'm sure marami dyan in denial. Yung edad, tsaka poor metabolism, ganun. So, yun. So, second time, nag-check sila. Mataas pa rin. Ibig sabihin, nung nag-vaccinate sila sa akin, hiniwalay ako doon sa group na close monitor kasi mataas yung BP ko. So, naisip ko, baka natakot akong ma-inject. Tapos naisip ko, hindi naman ako natatakot, ba't kumataas yung BP ko? So, parang binaliwala ulit yan. Kasi 2 vaccination yun. Second time around, ganun pa rin. Mataas pa rin yung BP ko, 140/100. So, ganun pa rin. Parang special monitoring rin ako doon. So, parang napakamot ako nun. Sabi ko, ba't tumataas yung blood pressure ko? So, doon ako nagtatanong, parang hindi ako makapaniwala, parang in denial. Pero later on, tiningnan ko yung sarili ko sa salamin at saka tiningnan ko yung picture ko. Parang, oo nga, ang laki na ng tiyan ko. Tapos natandaan ko yung tinuro sa amin dati sa internal medicine, sa medical school, yung metabolic syndrome. Yung metabolic syndrome kasi, pag pupunta kayo dun sa, may website akong pinagawa, yung www.lowcarbhealthmd.com at saka kapareho lang yan yung lowcarbneurologist.com. Andun, pinaliwanag ko yung metabolic syndrome doon. Kasi kaya ako napunta sa low carb kasi nung natandaan ko yung metabolic syndrome, chinek ko ulit yung sarili ko, parang objectively, yung may criteria kasi yung metabolic syndrome. So, para malinaw sa nakikinig sa platform mo at saka makakatulong rin to sa kanila kasi may metabolic syndrome ka. Kung ayun, salamat at nilagay mo dyan sa screen. Kung mataas yung blood sugar mo, either diabetic ka na o kahit pre-diabetic ka pa lang, pag yung fasting blood sugar mo umabot na ng 100. May ibang doktor, marami kasing doktor dyan, parang okay lang kahit lagpas 100, basta hindi pa kunwari 126, hindi ka pa kunwari diabetic, kaso medyo pangit na yan, high risk na kasi yun pag lagpas ng 100 yung fasting blood sugar. Tapos yun, nabanggit ko kanina yung blood pressure, mataas, lagpas 130/85, yung tatlo nasa baba na nilagay mo dyan, yung triglyceride, yun, maraming pasyente, hindi lang pasyente, maraming tao, mataas yung triglyceride dahil ang daming carbohydrate kinakain. Marami kasing doktor nag-iisip, pati ako dati, yung triglyceride, tumataas yan dahil sa karne na kinakain. Maraming ganon. Maraming doktor, ganon yung iniisip. So, pati yung yung HDL naman kasi. Yan, Doc. Yung HDL, lagi kasi yan kinatatakutan ng nakakarami pag nakikita nila sa reading ng kanilang kasi good cholesterol. Good cholesterol kunwari yan. At saka yung bad cholesterol yung LDL, pero wala yun sa metabolic syndrome yung LDL. Yung HDL, pag mababa, pag lalaki, less than 40, pag babae, less than 50 milligrams per deciliter. Yun,
pasok yan doon sa criteria ng metabolic syndrome. At saka yung nasa pinakamababa, yung excess fat around waist, yun, naisip ko, ako yata yun dati. Naisip ko, excess fat around waist. Dati, denial ako. Hindi naman yata to fat. Parang, ano pang tawag doon? So, parang in denial ako. Pero yun nga, pag objectively speaking, titingnan ko yung sarili ko, nakita ko, may metabolic syndrome na talaga ako. Parang perfect score yata ako noon kasi excess fat around waist. Pag Asian kasi, medyo maliit yung body build natin. Kaya medyo mas mababa yung cut-off ng yung waist circumference. So pag lalaki dapat less than 90 centimeters yung waist circumference. Mini-measure rin doon sa yung mid-abdomen, yung navel, yung anong Tagalog ng navel ulit? Pusod, yung pusod. Pusod, yung pusod. Tsaka pag babae, dapat less than 80 centimeters. So, nung panahon na yun, nung medyo nag-isip-isip ako nun, tiningnan ko yung criteria. Yung metabolic syndrome kasi, di ba, 5 dyan nakalagay. 3 lang kasi yan 3. Pag may 3 ka, at least, pasok ka na dyan sa criteria ng metabolic syndrome. Saka yung metabolic syndrome, ano yan? Mga dalubhasa buong mundo yung nag-formulate ng criteria na yan. Metabolic syndrome. Kunwari yung International Diabetes Federation at saka yung American Heart Association at saka yung National Heart, Lung and Blood Institute sa Amerika. So, hindi naman natin masasabi na basta-basta lang yan. Mga dalubhasa. Hindi imbe-invento yan. Hindi natin masasabi, kunwari, walang katuturan. So yan, maraming doktor nakakaalam ng criteria yan sa metabolic syndrome. Kaso, ang problema kasi, yung sa training namin, mga doktor, yun, medyo intindihin nyo kaming mga doktor ha. Kasi yung training namin, medyo biased kasi. Hindi naman sa parang I'm painting a bad picture to our profession. Pero ang daming factors kasi that is playing around. Kunwari, yun, naturo nga sa amin, metabolic syndrome. So, ma-identify namin yung mga pasyenteng may metabolic syndrome. Kaso, ang next question dyan, kunwari, si Juan, si Maria may metabolic syndrome. Anong gagawin natin? Sa amin, sa mga doktor, yung tinuturo sa amin, kunwari, high blood sugar, ipalaklakin ng gamot para sa diabetes, di ba? Or elevated blood sugar. Pag high blood pressure, gamot para sa high blood. Pag HDL mataas, mababa yung HDL, mataas yung triglyceride, may gamot rin dyan. Lalo na yung triglyceride. Tsaka pag malaki daw yung tiyan mo, obesity, overweight at saka obese ka na. Tsaka maliban dyan, yung may paraan rin kasi para malaman natin kung overweight or obese yung tao. Yung tawag na body mass index. Mag-google nyo yan, yung BMI. I'm sure maraming may alam na dyan sa BMI, lalo na dito sa grupo mo. So yung intervention para sa karamihan ng mga doktor, gamot pa rin. Gamot, alam nga ng maraming doktor, alam nila kung paano mag-diagnose ng metabolic syndrome. Kaso, pag pupunta yung pasyente sa karamihan ng mga doktor, hindi lang dito sa Pilipinas, around the world actually. Yeah, around the world. America, Europe, all over. So, kasi yun yung training ng karamihan ng mga doktor So, gamot. Ngayon, nakita ko yung sarili ko, may metabolic syndrome ako. Napag-isip-isip ako nun, anong gagawin ko? Pag susundin ko yung tinuro sa amin, dapat iinom na ako ng gamot. Pero ako naman kasi, medyo frustrated ako nun kasi, di ba sabi ko sa iyo, I was doing my best to have a healthy diet, kunwari. Kahit nung high school pa ako, kasi nung high school kasi, 4th year high school yata ako, nagka-heart attack yung tatay ko. Tsaka parang takot na ako. Di ba pag mawalan ka ng tatay, parang ang daming emotional
reaction mo nun. So, from that time, medyo watchful na ako sa diet ko. Kahit grade school pa naman tayo, di ba? High school, tinuro sa atin na healthy diet, di ba? Fruits, vegetables. Balanced diet. Saka yung may balanced diet, saka yung dietary pyramid. Food pyramid. Diba? Food pyramid na galing sa US, sa Department of Agriculture ng US, at saka inadapt naman ng Pilipinas, yung Food and Nutrition Research Institute ng DOST, inadapt parang yung guideline natin sa diet, parang mirror image lang ng Amerika. So yun, kaya tayong Pinoy, sunod ng dietary pyramid. So 60% carbohydrate. Imagine 60% carbohydrate, di ba? Tapos yung fats at saka yung mga red meat, karne, parang almost discouraged. Siguro narinig nyo na yung matchbox size na karne, di ba? Matchbox size. So, yun yung palaging bukang bibig ng mga doktor, di ba? So, yun. So, ayaw kong uminom ng gamot kahit may metabolic syndrome na ako kasi parang frustrated ako. Kaya nga ako nag-healthy diet, kunwari. Ba't ako iinom ng gamot? Parang talagang against my will na iinom ako ng gamot. Pero do alam ko kung ano dapat gagawin ko base doon sa tinuro sa amin sa medical school at saka sa residency training sa internal medicine, kunwari. Nagtatanong pa rin ako sa mga kaibigan ko na doktor at saka yung mga espesyalista. Saka hindi naman basta-bastang espesyalista yan sila. Mga leaders in their field yun eh. Mga cardiologist, mga endocrinologist, mga expert ng heart, blood pressure, at saka diabetes, gano'n. So, nagtanong ako sa kanila, anong gagawin ko? Sabi nila, yun nga, inom ka na ng gamot. Kasi yun tinuro sa atin eh. Kaya naisip ko, wala namang nagbago dun sa sagot nila sa akin. Ganun pa rin dun sa iniisip ko. Gamot pa rin. Naisip ko, ba't ako magagamot? Healthy diet naman ako. Di ba? Parang may disconnect eh. Nag-healthy diet nga ako gagamot pa ako. Tapos dahil doon, yung advantage kasi ng generation natin ngayon, may internet, di ba? Oo. Yun ngayon. Unlike before. Ngayon, kaya tayo nag-uusap ng ganito dahil sa internet. So, mas madaling mag-research. Problema, yun nga, mag-research ka sa internet. Ang dami namang impormasyon. Hindi mo rin, pag hindi ka masyadong kabisado, hindi mo malalaman kung alin yung tama at saka mali. Ang daming fake news din dyan, di ba? Sa internet. Kaya nung nagbabasa ako sa mga research, journal, yung mga journal article, parang nag-research ulit ako. Kita ko, ang daming research tungkol sa low carbohydrate diet na nagpapatunay na yun yung healthy diet, di ba? Instead na low fat. Nag-isip-isip ako nun, teka, parang mali yata yung pinaniniwalaan ko for the past 20 to 30 years. Nung binasa ko paulit-ulit yung mga research. Kasi parang yung summary nung nababasa ko na mga journal article, superior talaga yung low carbohydrate diet sa low fat diet. In fact, kasi yung metabolic syndrome na yan, yung kasi yung dahilan na nagkakaroon ng metabolic syndrome yung tao, yun yung insulin resistance. Siguro brief lang explanation para maliwanagan yung karamihan ng nakikinig sa platform mo. Yung insulin resistance kasi, yung insulin hormone yun galing sa yung pancreas na organ natin. Pag 'di ba may 3 macronutrients, maraming nakakaalam niyan. Yung carbohydrate, protein at saka fat, di ba? Fat. So doon sa 3, yung nakakataas ng insulin, yung pinakamabisang nakakataas talaga ng insulin, yung carbohydrate. So pag kain ng maraming carbohydrate, tataas yung insulin mo palagi.
Ngayon, pag yung katawan mo, palaging tumataas yung insulin, kasi kain ka ng kaya ng carbohydrate, breakfast, lunch, Merienda. dinner, may merienda pa umaga, merienda hapon. Ngayon, nauso na rin yung hating gabi, di ba? Midnight snack. Midnight snack. Oh, di ba? Tapos, may food panda at saka Grab. Kahit Oo. alas 2 ng madaling araw, gising ka, pwede ka pa rin anong tawag nun? Early morning snack. So, anytime, pwede ka talagang kakain. At saka yung nakakasama, ang karamihan kasi ng pagkain na nabibili natin, ang taas ng carbohydrate, di ba? Yung milk tea, iced tea, yung mga ganun. So, dahil sa palaging kumakain tayo ng carbohydrate, tumataas palagi yung insulin. At pag tumataas palagi yung insulin, kakaroon tayo ng resistance sa insulin. So yung parang kumukontra yung katawan natin, hindi na nakikinig yung katawan natin sa effect ng insulin kasi parati na lang siyang tumataas. Parang addiction, parang kunwari shabu. Sa umpisa, konting shabu lang, pero later on, parami yung addict ng shabu kasi hindi na nahahay, di ba? So yung katawan natin, pag konti lang yung pagtaas ng insulin, hindi masyadong nagre-respond. So pataas yung insulin, nagre-resist na yung katawan natin sa dapat epekto ng insulin. So yung insulin resistance na yan, yun yung sanhi ng metabolic syndrome na yan. Yung diabetes, high blood pressure, etc. So nung nalaman ko yun, saka na-relate ko na yung low carbohydrate diet pala, yun yung pag talagang religiously at saka may disiplina ka na masunod yung low carbohydrate diet na yan, pwedeng ketogenic kasi mababa talaga yung carbohydrate. Pwedeng ma-reverse yung yung pagtaas ng blood sugar, yung diabetes, yung blood pressure, yung triglyceride na yan, na bumababa ulit. I'm sure marami sa nakikinig sa'yo. Ikaw mismo, I think alam mo na yan, yung triglyceride bumababa. So nakikita ko, talagang nare-reverse yung metabolic syndrome sa yung low carbohydrate diet. Kaya dumating doon sa puntong sabi ko, masubukan nga to. Why not subukan, di ba? Kasi ang daming research, ang daming ebidensya. Yan medical research. Hindi yan yung dati kasi kumukontra ako dyan sa keto diet na yan. Pati yung mga pasyente ko, dinidiscourage ko dati sa keto diet kasi sabi ko, kain ka ng maraming taba, maka-high blood ka niyan. Kasi yun yung pagkakaintindi ko dati. Maraming doktor, ganun rin yung pagkakaintindi. So, hindi ko masisisi yung maraming doktor kasi yun yung naituro sa amin. Kaya yun rin yung naituturo namin sa pasyente. So, nung inumpisahan ko yung low carbohydrate diet na yan, talagang sabi ko, talagang full blast. Sabi ko, talagang low carbohydrate, ketogenic. So, mababa talaga, less than 30-50 grams net carbohydrates per day yung inumpisahan ko nun. Kasi, yung sabi ko, i-experimentuhan ko yan sa sarili ko. Bibigyan ko yung sarili ko ng 1 linggo. Pag in 1 week, parang walang effect or pangit yung labas. Sabi ko, fake news yan. Kasi, ayaw ko naman magkasakit, di ba? Yung gusto ko, gumaling. Lahat naman tayo gustong magkaroon ng healthy body, di ba? Kaso yun nga lang, ano ba talaga yung paraan para magkakaroon ng healthy body? Ang problema, ang daming propaganda kasi. So after 1 week, nag-normal yung blood pressure ko kasi tinigil ko lahat ng gamot ko noon eh. Kasi yung bone of contention ko, pag maling-mali ang low carbohydrate diet na yan or yung ketogenic diet, walang mangyayaring maganda sa katawan ko. Mas papangit lalo. So after 1 week, I think bumaba yung timbang ko mga 3 to 4 pounds after 1 week. Tsaka yung blood pressure ko from 140 to 1/90 to 100. After 1 week, nagiging 100/60. Pinakamataas, 110/70 na lang.
Persistent. Sabi ko, parang hindi ka panipaniwala. Para sa akin, ha? As a doctor. Oo. Kasi, talagang alam ko, na-surprise ka din sa result. Kagaya ng marami sa inyo, di ba? Parang na-surprise. Kasi, pagpasensyahan nyo yung mga doktor. Kasi talagang sasabihin namin, ng karamihan namin, pag naumpisan mo yung gamot ng high blood sa diabetes, forever na yan, di ba? Maintenance. Di ba, narinig mo na yan. Narinig nyo na yan. Maintenance, medication. Pag nagkikita nga tayo dun sa mga batchmates natin sa high school, di ba, yung tinatanong natin, ilan na maintenance mo? Anong maintenance? Parang, yun? Parang common na. O parang accepted fact na yan, di ba, na pag tatanda ka, lalaki ka at magkaka-maintenance ka na, di ba? So, konti lang yung walang maintenance. So, commonplace pag maintenance. So, yun. At saka, patuloy, na-reverse ko yung lahat ng yung 5 criteria ng metabolic syndrome. Na-normalize ko yun lahat. I think within a span of 1 to 2 to 3 months. Yung pinakita mo yan na picture na yan, yung sa kaliwa, yung katawan ko na yan, siguro mga 15 years at least, ganyan yung katawan ko. So parang tanggap ko na, wala na akong pag-asa, ganito na talaga. Parang feeling mo, new normal mo na yung ganyang katawan. Yung dati. O di ba, parang normal na yan, di ba? I'm sure, nakita ko rin yung picture mo dong eh. Di ba? Parang araw-araw laging ready manganak. Oh, di ba? So parang di ba, I'm sure yung mga nakikinig sa'yo, malamang ikaw rin, di ba? Sige, mag-exercise tayo para at least mababawasan yung taba. Pero kahit ang dami ng exercise na gawa natin, parang ganun pa rin yung katawan natin, di ba? Parang ayaw bumaba yung timbang. Kaya naiisip natin, normal na to. Kahit mag-exercise tayo, mahina na yung metabolism natin. Kaya tanggapin na lang natin. Di ba? Yung picture na nasa kanan, yung pinakita mo dyan, mga 2 to 3 months after, naging ganyan yung katawan ko. 2 to 3 months. Parang I'm sure malamang ikaw, di ba? Pag yung mga kumpare mo dati, nakita nung bumaba yung timbang mo, baka naisip, baka pinagsabihan ka rin. Pero anong nangyari sa'yo? Ba't ka pumayat, nagkasakit ka ba? Oo. Di ba? Common na yan, common response. So, yung katawan ko na ganyan, mga 2 to 3 months after nag-umpisa ako ng low carb, na-maintain ko na yan until now. So, without much effort. I mean, ibig ko sabihin much effort. Kasi dati, di ba yung usual kasi na naririnig natin, kahit doktor sasabihin, mag-diet ka kasi mataba ka na, high blood ka na, diabetic ka na, mag-diet ka. Yun lang, hanggang doon lang, di ba? Tapos pagtatanungin natin, anong ibig sabihin mo, Dok, na ipapadiet mo ako? So, actually, what kind of diet? What kind of diet ang gusto nating marinig na advice? Kaso lang, hanggang doon lang, mag-diet ka lang. Ganun lang. Tapos pag tatanungin natin yung doktor, karamihan sasabihin, huwag kang kain ng marami. Di ba? Bawasan mo yung pagkain mo. Kasi pag maraming kakainin mo, maraming calories, tataba ka talaga. So parang calories in, calories out. So para papayat, dapat mag-exercise, saka yung calories in, babaan, at saka yung calories out, sunugin yung calories, mag-exercise palagi. Ang daming taong ganyan, di ba? Nag-exercise, nagda-diet, siguro papayat konti, pero tataba ulit. Kasi ang hirap i-sustain. Kasi hindi, actually, yung reality kasi dyan, maling-mali naman kasi yun eh. At least ngayon, alam na natin na low carbohydrate, yung metabolism natin, yung metabolic syndrome, at saka tataba tayo dahil sa mataas na carbohydrate sa pagkain natin, lalo na yung asukal at saka yung harina. So, yun. So, yun yung parang in a nutshell, yun yung istorya ng buhay ko for the past 2 to 3 years. Kaya,
Kasi iyon yung personal experience ko eh. Tsaka yung advantage ko lang kasi, Dom, kasi yun nga, doktor ako, neurologist. Kabisado ako dyan sa metabolic syndrome na yan. Kaya nakita ko yung connection ng low carbohydrate diet sa reversal ng metabolic syndrome. Yung science nun. Kaya ina-advocate ko yun sa mga pasyente ko. Kasi ang karamihan ng mga pasyente, ako as a neurologist, karamihan ng pasyente na napupunta sa akin, yung stroke. Yung stroke. Tsaka karamihan kasi ng stroke, nagkaka-stroke dahil mataas yung blood pressure, tsaka bumara yung ugat sa utak dahil dyan sa metabolic syndrome na yan. Yung may mga kalawang sa ugat, kung yung layperson term, yung kalawang sa ugat. So, nakita ko, karamihan pala ng mga pasyente kung may stroke, may metabolic syndrome. At may metabolic syndrome sila dahil nagkakaroon sila ng insulin resistance, kain ng daming carbohydrate for so long. At saka, yun na rin kasi yung lifestyle ng karamihan natin, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Yung dietary pyramid na yan, 60% carbohydrate. Parang walang tigil kain. Sa pagkakain ka ng carbohydrate, mas madaling magutom. Pagkakain ka naman after 2, 3 to 4 hours kasi snack time na gutom ka na, carbohydrate ulit. Di ba parang doon ko nakita, kaya pala ang daming tao buong mundo na yan, tumataba, nagiging overweight, nagiging yung obese, kaya may obesity pandemic. Ewan ko kung narinig na yan. Mas malala pa yun sa COVID, yung obesity epidemic na yan. At saka diabetes epidemic, buong mundo, ang dami-daming diabetic at saka tumataba. Pag titingnan mo yung mga lumang picture, mga 1940s, 1930s, 1950s, walang masyadong mataba na tao sa mundo, di ba? Ngayon, parang pag pupunta ka sa mall, tingin ka left, right, ang daming overweight, obese talaga. Dahil dyan, sa metabolic syndrome na yan. Yun yung parang kwento ng buod lang yung kwento ng kung paano ka humantong or nakarating sa low carb. So overall, Doc, yung mga nabanggit po na ang pinaka na-achieve mo doing low carb is siyempre kasama na doon weight loss at yung reversal ng mga health conditions, tama? Yeah. At saka siguro makakatulong rin to sa mga tagapakinig mo. Sa mga pasyente ko, nakukuha ko to sa kanila. May pumupunta kasi sa akin, sasabihin nila, Doc, paturo ng low carb. Bakit? Kasi gusto kong pumayat. Kasi yung kaibigan ko pumayat, nag-keto. So yung keto kasi, yung napapansin ko, yung karamihan ng tao napupunta sa keto kasi gustong magpapayat, di ba? Weight loss. Which is totoo naman kasi pag mataba ka, karamihan kasi ng mataba may metabolic syndrome, may insulin resistance. 'Di ba? Isa 'yon doon sa criteria yung lumalaki yung bewang. So pag lumalaki yung bewang, usually tumataba ka na at saka nagiging overweight ka na at saka yung tawag nating obese. So ngayon, pag magkiketo ka or maglo-low carb, marami naman kasing level ng low carbohydrate diet. May medyo low carb lang. Tsaka yung pinaka-extreme talaga yung kung pwede zero carb, di ba? Narinig mo na yan. Yung carnivore diet, yung puro na lang karne kung pwede. Tsaka almost zero carb yung carnivore diet. So yung epekto nun, nakaka-reverse ng metabolic syndrome. Kaya yung mataba, nababawasan yung timbang kasi yung metabolic syndrome nag-i-improve kasi yung in the first place kaya sila tumaba kasi may metabolic syndrome sila. Ibig sabihin yung metabolic health nila hindi pangit na. Yung pinagkwentuhan natin kanina, yung pangit na yung metabolism mo.
Oh, Di ba? dahil tumatanda na ako, no, bumabagal na yung metabolism, mga ganong excuse na lang. O dahil dyan sa metabolic syndrome na yan. Tama naman, bumabagal yung metabolism natin. Pero yun nga, dahil yung katawan natin nagde-develop na rin ng insulin resistance at saka metabolic syndrome. So, yun. In-explain ko doon sa kanila na in the first place, ang dami kasing nagkiketo, pag pumapayat na, bumabalik na doon sa high carb. Kasi in the first place, kaya sila nagketo daw para papayat. Hindi yun ang sinasabi ko doon sa mga pasyente. Yung mga pasyente ko, ini-educate ko na yung low carbohydrate diet na yan, even ketogenic level, gagawin mo yung lifestyle para maging healthy yung katawan mo for the rest of your life. Hindi lang dahil gusto mong papayat ngayon. Kasi later on, babalik ka naman kain ng matamis. Itataba ka ulit kasi marireactivate yung metabolic syndrome mo. So, yun, ang importante kasi dapat ma-educate natin yung karamihan na yung ketogenic diet na yan or yung low carbohydrate diet na yan, hindi yan fad. Yan, kung ayon pa kay Dr. Ken Berry, that's the proper human diet. Hindi yung vegetarian, hindi yung vegan diet. Pero hindi naman ako kontra doon sa vegetarian at saka vegan. Kasi may mga friends ako na vegetarian for, kunwari, religious reasons. Pero sabi ko, okay lang mag-vegetarian, basta wag yung high carb. Pero yun nga, mag-supplement pa rin kasi may maraming nutrients at saka micronutrients na magkukulang pag vegetarian at saka vegan yung diet. Pero pag doon ka sa low carb, halos lahat na yata ng nutrients makukuha mo at saka micronutrients. Kaya bihirang kailangan mag-supplementation. Puwera na lang doon sa mga electrolytes na nakukulang sa katawan natin pag naglo-low carb keto tayo. So with Doc, with your experience, result na na-achieve, paano nito binago yung perspective mo bilang doktor? Ano ka mo, Dong? Sa result na na-achieve mo, sa experience mo with a low carb lifestyle, paano nito binago yung perspective mo bilang isang doktor? Talagang talagang kunwari sasabihin kong parang 180 degrees change. Yung diba sabi ko sa iyo dati, low fat yung ina-advocate ko sa pasyente. May mga every now and then pumupunta sa akin. Sabi nila, gagayan daw nila yung Atkins. Yung Atkins diet, yung high fat diet yun, di ba? Parang low carb yun. High fat. Sabi ko dati, huwag kang mag-Atkins kasi yun, isang low carb diet rin yan. Huwag kang mag-Atkins, baka mamamatay ka, pareho ni Dr. Atkin. Yun, hindi ko kasi alam yung history ni Dr. Atkin dati. Parang kawawa rin yun siya, nagiging parang nagiging na propaganda rin yata siya sa mga kontra niya. Yung ganun. So, yun, nagkaroon ng 180 degrees change yung paniwala ko doon sa diet. Dati, low fat yung ina-advocate ko sa pasyente. Ngayon, low carb na. Kasi napatunayan ko yun sa sarili ko. Saka doon sa mga pasyente ko for the past 2 to 3 years na talagang in-advise ko. Saka disiplinado naman. Kasi yung tinatanong ko kasi sa pasyente, puwera biro, no? Tinatanong ko, gusto mo bang mabuhay ng matagal-tagal o gusto mo mamatay ng maaga? Yung ganun. Dala pa biro. Siyempre, lahat naman siguro nagpapadoktor gustong magiging healthy, di ba? Kaya nagpapadoktor nga. So, karamihan naman sa kanila, sinusunod yung yung low carbohydrate diet at saka binibigyan ko ng listahan. Ayun. Doon sa website ko may ginawa kong listahan, pwede yung i-download. Ayun. So, that made you decide na din na gawin tong page mo tsaka website. Tama po? Yeah. Ayun, kasi kasi Dong nung nag-umpisa akong seryoso dyan sa low carb diet, hindi lang sa sarili ko, ina-advocate ko yun sa mga pasyente ko. Parang narinig ko, medyo may mga kakilala kong doktor parang unti-unting kumukontra sa akin.
Oo, oo. Kinukontra ko kasi sabi na ano na yung nangyayari kay Dr. Agcopra, ba't Oo. mali na yung diet na tinuturo sa mga pasyente niya. Mm. Naririnig ko yung ganon. Kunwari, mahirap naman kasing ituro to sa mga doktor na hindi magsi-self-learn. Self-learning kasi tong low carbohydrate, high healthy fats diet eh. Kasi Yes, yes. yun nga, yung textbooks, iba naman yung nandun. Pwede na lang yung biochemistry at saka physiology. Andun yung yung mechanism ng low carbohydrate diet. Pero pag doon na sa yung clinical, iba na yung natuturo sa aming mga doktor eh. Low fat diet na yung mga ganun. Kaya talagang pag doktor ka at saka hindi mo aaralin yung low carbohydrate diet na yan through self-learning, ikaw mismo mag-research, hanap ka ang daming studies naman kasi. Basahin mo yung mga journals, yung mga studies, doon ka matututo. Kaya naisip ko, hindi ko naman basta-basta ma-share yung low carbohydrate diet na yan, tsaka yung kagandahan ng low carbohydrate diet na yan, kung hanggang lang ako, hanggang kwento sa pasyente. Yes. Tsaka ang daming pasyente rin nahihirapang intindihin yung low carbohydrate diet kasi karamihan yung alam, low fat diet yung healthy. Di ba? Kaya pag tuturuan mo ng low carb diet, maraming kukontra rin. I mean, subconsciously, ako nga dati nung nag-umpisa akong mag low carb diet, parang kumukontra yung utak ko. Parang ma-heart attack na ako dito. Kumakain ako ng maraming lechon. Kumakain ako ng crispy pata. Yung mga minudo, yung mga ganun. Parang yun yung initial reaction ko kasi yun naman for the longest time yung yung pagkakaalam ko at saka pagkakaintindi ko. Yun nga, doktor ako, ganun yung belief ko. Lalo na yung mga karaniwang tao siguro, pag maraming doktor yung tinuturo, iwasan yung taba, iwasan yung karne para hindi ma-high blood, di ba? Mga ganun. Wag magprito, iwasan yung coconut oil kasi makaka-high blood. Yun yung usual bukang bibig, di ba? So dahil doon, naisip ko, ayun si Doc Grace, na-encounter ko yun si Doc Grace sa mga pasyente ko. Dati, sabi nila, according to Doc Grace daw, maganda naman yung keto. Sabi ko, sino ba yung Doc Grace na yan? Sabi ko, ba't nagsasabi maganda yung Atkins o yung low carb, ganyan. So naisip ko na ako mismo, nag-advocate na ako ng low carbohydrate publicly, maraming kumukontra sa akin. Sabi ko, paano ko maipapaliwanag to ng gusto? Paano ko to masishare sa, hindi lang sa mga pasyente ko, pero sa mga kakilala kong mga doktor, mga colleagues ko, tsaka sa buong mundo. Di ba ngayon, uso na yung social media. Naisip ko, may friend rin ako, sabi niya, gawa ka ng video doc para mapanood namin, para yung pinapaliwanag mo sa amin dito sa clinic. Hindi naman kasi namin magigets lahat ng sinasabi mo kasi ang dami-dami, tsaka talagang panibago yan sa pandinig namin. Pag gagawa ka ng video, papanoorin namin, pwede naming panoorin pa ulit-ulit, mas maiintindihan namin. So yun yung umpisa. Kaya napunta ako doon sa YouTube, gumawa ako ng mga video dyan. Tsaka yun, yung ibang social media, napunta na rin ako dyan kasi parang advocacy ko na sa mga pasyente. Tsaka sa kapwa-doktor ko. Kasi naisip ko, dalawa lang naman kasi yung pwedeng puntahan ko eh. Talagang i-advocate ko to publicly or babalik ako dun sa dating gawi ko kasi ang daming kumukontra sa akin sa pagiging low carb ko kasi maling-mali daw yung tinuturo ko. Pero ibig sabihin, hindi ko na gagawin to sa mga pasyente ko. Kunwari, matatakot akong
may maraming kukontra sa akin. May maraming kukontra na kapwa doktor ko. Yun. Oo. So naisip ko, alin doon sa dalawa ang mas maganda. Sabi ko, nagdoktor nga ako para gamutin yung pasyente at saka tulungan yung pasyenteng magiging healthy. Oo. Yung nangyayari kasi, hindi naman sa binabash ko yung mga kapwa ko doktor. Karamihan kasi ng mga doktor, lalo na tungkol dyan sa cardiometabolic health na yan, yung high blood at saka diabetes, parang nagiging nakakatawa pakinggan, parang joke. Parang nagiging drug pusher. Di ba? Legal nga lang. Legal na drug pusher. Kasi kami, may karapatan kaming magreseta ng mga drugs sa high blood, diabetes. Pero hindi namin alam na yung pinakasanhi talaga niyan, yung metabolic syndrome, inare-reverse pala. Yung reversal nga ng diabetes at saka high blood, maraming doktor hindi naniniwala dyan. Kasi imposible daw yan. Kasi dapat pag high blood ka na, diabetic ka na, habang buhay mo na, i-maintain yung mga gamot. Once a diabetic diagnosed person, hanggang mamatay, diabetic na daw. Forever diabetic. So, naniniwala ka ba? Dati, naniniwala ka dyan siguro, ano? Sinasabi nila dati, Doc, na kung ano yung sakit ng pamilya, namamana na ng generation. Yun pala, hindi naman ang sakit ang namamana, kundi yung lifestyle. Yes. May genetic component rin, malaki. Kasi may mga pasyente ako kahit maraming carbohydrate na kakain, hindi naman kasing pangit yung metabolism. Pero sa personal experience ko at saka sa mga pasyente ko at saka sa mga nababasa kong research, talagang laganap talaga yung insulin resistance buong mundo. Siguro pag i-estimate ko, siguro mga at least 60 to 70% siguro. Baka 80% pa nga ng tao buong mundo prone to insulin resistance, lalo na kung kakain ng maraming high carbohydrate dun sa diet paulit-ulit. Magde-develop talaga ng metabolic syndrome at saka magkakaroon ng eventually diabetes, high blood. So parang inaantay lang ng karamihang tao magkakaroon ng mga sakit na yan dahil sa diet. Pero pag malalaman ng karamihan na kung paano maiwasan yung mga sakit na yan, malaking improvement sa karamihan, di ba? Hindi na magkakaroon ng diabetes, hindi magkakaroon ng high blood pressure. Tsaka maiiwasan yung mga komplikasyon kagaya ng stroke, heart attack. Yes. Tsaka yung damaged kidney. Daming nagda-dialysis na ngayon, di ba? Dahil sa nasira yung kidney dahil sa high blood at saka diabetes. Pero yun nga, yung regret always comes last daw. Pero hopefully, dahil sa advocacy natin, maraming taong makakaalam na pwede palang iwasan, hopefully pa konti-konti, and then in the coming years mas bababa na lalo yung magkakaroon ng damage sa kidney at magkaka-dialysis. At saka hindi na gaano kalaganap yung magkakaroon ng diabetes, yung ganun, high blood. Yun. Diba? Sobrang tawag doon, sobrang ang daming knowledge na na-share ni Doc ngayon. So, any advice na lang, Doc, muna sa mga medyo takot pa din or talagang takot pa din subukin yung yung paglo-low carb na lifestyle? Takot. Siguro tatanungin mo na kita dong, anong sa experience niyo? Kasi marami ka nang nakikilala na naglo-low carb na kumbaga lay person. Sa usap-usapan niyo, ano yung pinaka dati kinatatakutan niyo but takot mag-low carb kunwari? Lagi ang kinatatakutan is cholesterol issue. Yun talaga ang kinatatakutan ng marami, takot kumain ng karne dahil daw magkaka-cholesterol. So hanggang ngayon, yun pa rin ang naririnig ko at naririnig, di ba? Okay. May oras pa naman tayo, di ba? No? Yes, Doc. Meron ba? We can, take your time lang. Okay lang. Hindi, nawala yung boses. Nawala yung audio mo? Nawala yung
audio. Ayan, naririnig mo na ako? Anong ulit yung tanong? Yung cholesterol? Okay. Cholesterol, okay. Kasi ganito kasi yan. Kaya nga, maraming doktor magsasabi na iwasan yung karne, di ba? Tsaka iwasan yung mga prito dahil tataas daw yung cholesterol, tataas yung blood pressure. Pati nga yung diabetes dahil daw sa karne, di ba? Which is parang ngayon, knowing what I know, parang ang weird naman. Karne, walang carbohydrate, ba't magkaka-diabetes? Yun yung bukang bibig at saka naituro sa atin. So, ganito kasi yan. Cholesterol, okay. Huwag matakot sa cholesterol. Pag kunwari, you are talking to me, ako, Dr. Don Agcopra na ngayon na alam na kung ano yung low carbohydrate sa fat. Dati pag kakausapin mo ako, kunwari 5 years ago, sasabihin ko sa'yo, naku, huwag kang kain ng karne kasi tataas yung cholesterol mo. Yung LDL, tataas. Pag tataas yung LDL, maggamot, yung tawag statin. Narinig mo na yan, statin. Baka marami dyan sa inyo, nagkakastatin na dati, di ba? Dahil tumaas yung cholesterol. So, pagkakain ka daw ng karne, tataas yung cholesterol. Okay, yung misconception dapat na i-correct natin, yung bad at saka good cholesterol kasi na sinasabi dyan, kunwari, yung di ba na may nakalagay dyan sa screen mo, yung HDL, good cholesterol. At saka may counterpart, kunwari dyan, yung bad cholesterol, yung LDL. Yun yung pagkakaintindi ng karamihan. Pati karamihan mga doktor kasi yun yung tinuro kasi sa amin good cholesterol at saka bad cholesterol. Pagkakain ka daw ng taba, tataas yung bad cholesterol mo. Saka pag tataas yung bad cholesterol or yung LDL, prone to heart attack na at saka stroke. So, sino bang gustong magkaka-heart attack at stroke? Hindi matatakot ka talaga, di ba? Ako takot. Sabi ko nga sa iyo, nag-umpisa ako mag-low carb. Kasi pag low carb, hindi high fat. Yun nga, dapat high healthy fat tayo. Talagang matatakot ka. Baka magkaka-heart attack ka, kain ng maraming fats, di ba? Pero hindi pala yun ganun. Dapat yung bantayan natin, yung triglyceride na yan. Kasi yung triglyceride na yan, hindi na ako pupunta dun sa pinaka-science at saka pinaka-biochemistry niyan, etc. Kasi, karamihan medyo, parang out of the world na yung usapan natin pag pupunta tayo dyan. Pero in a nutshell, for lay people, dapat itanggalin natin yung misconception na yung cholesterol masama. Kasi hindi yung cholesterol molecule mismo yung bantayan natin, kundi yung yun, triglyceride. Kasi pag tataas yung triglyceride, mas malaking factor yun ng magkakaroon ng komplikasyon kagaya ng heart attack, stroke, yung mga bumabara yung ugat, ganun. Tsaka yung nakakataas ng triglyceride? Hindi yung fat. Tanggalin natin sa pag-iisip natin na eating fat will make us fat. Di ba? Kasi ang daling paniwalaan yun kasi parehong salita yun Same word, fat at saka mataba, fat. So parang madali nating paniwalaan na eating fat will make us fat. Pero hindi naman pala yun. Kasi hindi naman ganon yung paraan nagpa-process yung katawan natin sa kinakain natin mga nutrients kagaya ng fat. Yung nakakataas ng triglyceride, yung high carbohydrate diet, lalo na yung sugar, fructose, saka yung refined carbohydrate kagaya ng harina. Kasi yung harina kasi powderized, powder form. So, pag kakain ka ng mga pagkain na mataas yung sugar at saka mataas yung harina, common yan sa atin madaling ma-absorb yung carbohydrate or yung sugar for lay people, glucose doon sa bituka natin, madaling tataas yung blood sugar natin. So, mas
mas prone to metabolic syndrome tuloy yung katawan natin. So, yun. I think yun. Parang baguhin natin yung pag-iisip. Fat will not make us fat. It is the refined carbohydrates, lalo na yung sugar at saka flour, na talagang mabilis na nakakataba sa atin. Kasi pag tataas yung insulin natin palagi, magiging insulin resistant yung katawan natin, tataba tayo kasi yung sugar kasi kino-convert into fat doon sa atay natin, liver. May conversion ng sugar into fat. At saka mas maraming fat ng katawan natin, mai-store yun sa sa yung fat cells natin or yung adipose tissue. So again, yun ha. Eating fat does not make us fat. Pwede na lang kung kakain ka ng maraming taba at saka pinagsabay mo yun sa maraming carbohydrate, tataba ka talaga. Mas tataba ka. Pero pag talagang low carbohydrate yung diet mo, bihira ka lang kumakain ng mga carbohydrate-rich foods, hindi ka tataba. Tsaka, hindi tataas yung cholesterol mo. Tsaka in the first place, hindi naman talaga yung cholesterol yung pagtutuunan natin dapat ng pansin, kundi yung triglyceride. Okay? Yun. So, ayun. Baguhin lang yung mindset about low carb or yung paniniwala about sa cholesterol sa mga nabanggit ni Doc, at mag-focus sa low carb na diet. So, Doc, ganito, invite mo na lang yung ating mga viewers na i-follow ka sa yung mga social media para at least mas marami pa silang matutunan sa mga platforms mo about low carb and lifestyle. Okay, kasi nagiging primary advocacy ko na yan ngayon as a doctor, as a neurologist. May mga hindi pa gaano karaming video, pero marami ka nang matutunan doon sa mga video na nagawa ko. Nandun sa YouTube channel ko, yung Low Carb Health Doctor YouTube channel. Masi-search nyo yun sa Google Hanapin nyo lang sa Google, Dr. Don Agcopra. Lalabas na yung lahat ng social media platforms ko, pati yung YouTube ko. Tsaka yung website, yung www.lowcarbhealthdoctor www.lowcarbhealthmd.com, or para mas madaling matandaan kasi yun nga, neurologist ako, ang daming pasyente ko sa neuro. So pinagawan ko rin yun ng URL na www.lowcarbneurologist.com. Doon sa website ko makikita mo na yung lahat ng links. Yung pinakita mo dyan sa screen sa website ko yan. Yun, nakalagay doon. I-click mo yung link ng YouTube, Facebook, Instagram, Twitter na X na ngayon. May TikTok nga dyan pero konti lang yung video ko sa TikTok. Doon sa YouTube na video talaga medyo mahaba-haba ng mga video ko na makaka-learn kayo ng marami tungkol sa yung pinag-usapan natin ngayon. Gumagawa rin naman ako ng patuloy ng mga video depende sa oras ko para mas makakatulong sa karamihan na maintindihan kung ano ba talaga yung low carbohydrate diet na yan, tsaka ano ba yung metabolic syndrome. Gusto ko kasing maituro talaga at saka maintindihan ng karamihan yung metabolic syndrome na yan. Kasi yun yung talagang para sa akin yun yung number 1 killer sa buong mundo ngayon Yung pinakita mo kanina Dong, yung metabolic syndrome na yan. Diyan sa kanan, di ba, may nakalagay leading causes of death globally. O sa World Health Organization yan noong 2019. So kung titingnan mo dyan, yung top 1 cause ng death, ischemic heart disease. So sa layman's term, heart attack, heart disease. Yung pangalawa, stroke. Ano pa yung related sa metabolic syndrome dyan? Yung diabetes, number 9, at sa kidney diseases yun. Ang daming sanhi dyan, metabolic syndrome, insulin resistance. Yung Alzheimer's disease, number 7, at saka other dementia. Ang dami ng research na nagpapatunay na yung dementia
yung sanhi, isang pinakamalaking sanhi, yung insulin resistance ng utak, brain insulin resistance, kaya nagkakaroon ng dementia at saka Alzheimer. Tsaka I'm sure, I don't know with you or yung ilang nakikinig dyan sa audience mo, yung cancer, mga cancer, ang daming, kasi yung cancer cells kasi, yung mahilig nilang kainin yung sugar. So pag kain ka ng kain ng sugar, mas mataas yung chance na magkaka-cancer ka. May mga studies rin na pag may cancer tapos ilalagay mo sa magpa-follow sila ng ketogenic diet, yung talagang very low carbohydrate, nakokontrol ng growth ng cancer cells. Ang dami talagang magandang epekto yung low carbohydrate diet. Hindi lang sa pagpapayat, hindi lang sa high blood, hindi lang sa diabetes. Ang dami, as in matutuwa ka na lang na, uy, talagang ba't hindi ko to na-discover dati? Ba't ako na-scam sa katagal-tagal? So, yun, sa ating mga viewers, please don't forget to follow si Doc Don sa kanyang Facebook page, yan, Low Carb Health Doctor, LCHD, Dr. Don Agcopra sa Facebook. And then, yung kanyang website, kanina yan, pinlash ko yan, www.lowcarb, lahat ng information na diniscuss ni Doc ngayong gabi, andyan lang sa header ng kanyang website. I-click nyo lang yung mga mga arrow na to, makikita nyo na lahat, pati yung mga resource doctor na naging resources ni Doc. Andyan nyo makikita yung mga books or mga videos, meron dyan sa website ni Doc kung talagang gusto nyo matuto mag low carb. So don't forget to follow or subscribe sa YouTube channel ni Doc para mas maging maging kampante sa inyong pag-low carb. Tsaka Dong, may dadagdag na ako. Doon sa website ko, ang daming resources, yung low carb IF resources dyan sa taas. Dami ko nang nalagay dyan na resource material. Tsaka yung mga doktor ko kasi, hindi lang naman ako, marami akong pasyente, may ibang doktor rin na nagko-manage. So yung ginagawa ko ngayon, pag yung mga pasyente ko kinokontra doon sa ibang doktor nila dahil naglo-low carb na daw sila, kahit nag-improve na sila, may mga ibang doktor dahil hindi nga alam yung low carb, kinokontra sila at parang pinagbabantaan po sila, nako, magkaka-heart attack ka dyan sa ginagawa mo. So yung sinasabi ko sa kanila, punta na lang sila sa website ko. Sinasabi ko dun sa mga pasyente ko, sabihin nyo dun sa doktor nyo na punta na lang dun sa website ko at saka makinig sa YouTube ko para matututo rin sila. Kung ano yung natutunan ko as a doktor, siguro matututunan rin naman to ng ibang mga doktor eh. Saka hopefully, pag maraming doktor, mas makakaalam, mas maraming healthy na mga tao na. At saka mas mababa na yung incidence ng metabolic syndrome, high blood, diabetes. Yan, naka-flash sa ating screen yung sinishare ko yung website mismo na live website ni Doc Don. So yan, nakikita nyo, click nyo lang yung about, yung low carb IF resources, books and podcast, shop, coaching guys. So kung gusto niyo magpa-coach kay Doc, just visit niyo lang kayong website para makapag-book kayo ng appointment, 'di ba, Doc? Pero limited lang yung oras ko diyan sa coaching na yan. Kayong mga coach, mas marami kayong oras diyan. Karamihan naman kasi nagpapa-coach, paano i-execute yung proper low carb diet. Yung kino-coach ko, tsaka mas nakakatutok, tinututukan ko yung yung medical management talaga, lalo na yung mga metabolic syndrome dyan. Oo. Yun. So, yun. Napahaba na yung ating kwentuhan, Doc. Nakalagpas na tayo ng 1 hour. So, again, thank you sa time na iyong ini-share sa amin at sa knowledge and yung experience mo with low carb na I'm sure lahat ng ating audience, ng ating viewers nakarelate. At malamang na nabigyan natin sila ng bagong kaliwanagan to open up their belief na like ikaw mismo, doktor ka na,
sobrang dami na ng inaral mo with practices before, pero dahil ayaw mo nga din maggamot, so you tried the low carb lifestyle and successfully and na-experience mo yung health benefits na ibinigay ng low carb para sa iyo. So thank you ulit, Doc, for the time and the opportunity. You're welcome. At saka salamat sa invitation sa platform mo, Dong. Tsaka hopefully maraming nakatulong tayo dun sa nakikinig sa platform mo na mas maintindihan lalo. So, in any case na mga kailangan mo din ng mga kami sa yung mga podcast or kung naggaganon ka din, wag mahiyang mag-message kasi ako ang talagang sinishare ko madalas is how to do low carb on a budget. So baka may mga audience ka sa website mo or sa channel mo na hindi ayaw namin mag low carb kasi mahal. So yun lagi yun yung misconception, di ba? So yun ang medyo forte ko na na ini-explain madalas na hindi mahal mag low carb, kailangan nyo lang maunawaan ano ba ang kinakain sa low carb. Piliin mo doon yung ano yung pasok sa budget mo o kailangan mo lang hindi mo kailangan magbasag ng budget na sobrang laking budget. Kung ano yung budget mo for pagkain, piliin mo lang yung mga pagkain na basic na pasok sa low carb. May enjoy mo na rin kumain uli. Na hindi mo kailangang you don't have to eat less. Kailangan mo lang kumain ng tama. Eat right, ika nga, di ba, Doc? Dapat ang importante, malalaman lang natin kung ano ba talaga yung mga pagkain na mataas yung carbohydrate saka mababa yung carbohydrate. Saka ang dami namang murang pagkain na mababa yung carbohydrate. Yun yung forte nyo as coach. Ayun. Any Doc, any final word bago kita bitawan sa screen? Or may mga upcoming event? Salamat at nabanggit mo yan. Kasi baka yung mga tagapakinig mo gustong matututo lalo kasi the more we learn, the more confident we are that we are doing the right thing, di ba? Ngayong October 28, 29, 30, may friend ako sa India na nag-organize ng world first Indian low carb conference. Tsaka in-invite niya ako, so isa ako dun sa mag-share as a doctor. Kasi marami siyang doktor buong mundo na na-invite. Pati yung mga kung yung mga talagang dalubhasa na sa low carb for the longest time. Si Ken Berry andun, na-invite niya si Dr. Tim Noakes, si Dr. Eric Westman. Ang dami doon sa shinare ko doon sa Facebook page ko. Tsaka yung free kasi yun, free. Yung shinare ni Shashi, metabolic coach sa India. So pwede mong invite yung audience mo doon sa yung first low carb virtual conference ng India. Virtual i-share ko sa Facebook page ko, Doc, yung post mo about doon kasi nadaanan ko rin kanina doon sa Facebook page mo kaya mukhang interesado din ako dahil nga nakita ko libre lang naman yung attendance. So it's a big opportunity na matuto tayo lalo about low carb. At saka talagang mga expert yun, hindi lang mga scientist yun nandoon. Ang dami nakuha ni Shashi. So magandang opportunity yun. Baka nga yung mga kakilala yung doktor, invite nyo doon para matututo rin sila. Yes. Baka magbagong buhay na rin sila. Yung first ever virtual carb conference sa India. Share mo. May singit lang ako, Doc. May question lang dito. Isa lang to. Pwede po ba mag-request if may hospitalization na hindi magpasaksak ng dextrose, RL or NSS lang? Familiar ka ba sa ganyang Doc? Ano yan? Parang general question yata yan. Hindi magpasaksak ng may dextrose. Itanong mo na lang sa doktor mo dun sa ospital. Hindi ko masasagot kung in the first place ano yung sakit ng pasyente. Hindi. Baka naman kasi hindi lahat ng
ng sakit masasagot sa low carb ha. Oo. Kunwari infection sa bacteria o mag-antibiotic ka talaga, baka naman isipin na ng mga ibang tao diyan, maglo-low carb ka lang, sagot na yun sa infection. Hindi ganoon. Oh. So, yun lamang po at tayo'y magpapaalam na sa ating mga audience. So, once again, Doc, thank you very much for the time and opportunity na makasama ka namin dito. Okay. You're welcome, Dong. Saka salamat rin for inviting me. So, let's fight metabolic syndrome. Hopefully to see you on October kapag napagbigyan ng schedule nyo. Yeah, time permits. Hopefully kita-kita tayo doon. Thank you, Doc. Sige, Dong. Bye-bye. So, yun. I hope marami kayong natutunan sa episode ngayong gabi dahil, di ba, bibihira yung pagkakataon na nakaka-discover tayo or may mga doktor na sa Pilipinas na nagiging vocal na sa pag-advocate ng low carb. And thankful tayo kay Doc Don dahil siya mismo na-experience niya kaya masyadong relate siya sa lifestyle na ginagawa natin sa low carb lifestyle. So, hindi niyo na kailangan mangamba na walang doktor na naniniwala sa dahil ipopost ko dito sa page ko mamaya yung binanggit ni Doc na event ng na inorganize ng mga expert from India. So, abangan nyo yun. Ipopost ko mamaya para hopefully makapag-join din kayo dun sa event na yon. At sama-sama tayong matuto lalo sa low carb ka natin na lifestyle. So, yun lamang po. Stay low carb and good night.